ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagan sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita. Hunyo 3, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan. Buton tagaron ng Police Regional Office 6. Kanta ining pagpungko ni Police General Nicolas Torre III bilang ika-31 nga chief ng Philippine National Police. Ano ba lang ina-expect sa Police Regional Office 6 sa liderato ni General Torre? Ang isagid sa luyag naton pamangkuton sa PRO6, anong reaksyon nila sini kay ang plano sang opisyal himuon nga 8 hours lang ang duty sang police. Bentaha bala ini or disbentaha sa mga police officers naton? Kag kundi kita magsala, isa man ini sa ginaduso sadto in-implement gani ni the late PNP chief man si General Camilo Cascolan. Pag-localize pagid sang localization bala sa diin kung taga diin ka balang hindi ka nag-ista ang imong assignment malapit man. Purti kung mga police commission officer ka tido bulubudlayan ka na iya ka pa localize. Siyempre bisan diin kinanglan mo na yung ma-assign kung diin dirang kinanglan. Nagkakuha makita sang update karon sa bahin sang Iloilo City Hall. Prasko ni Mayor Jared Ranyasque na ano bala ang naistoryahan dito. Sa karon no, demonstrating the administration's commitment to provide the country's airports, provides ang better travel experience para sa mga biyahero. Si President Ferdinand Marcos Jr. nagpatigayon ng hiwat sa inspeksyon sa newest facilities sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ang presidente ginabisitahan sining airport to check on the progress and upgrades delivered since its operations were turned over sa new NAIA Infrastructure Corporation. Sa pag-abot niya kay ina, he's given a briefing on the accomplishments ng NNIC. Thereafter, he conducts a walkthrough sa following facilities: ang immigration area, overseas Filipino workers, immigration annex, OFW lounge and OFW rest area, transport network vehicle services, kag arrival curbside area. Saan gani ang airport nato diri no sa Iloilo International Airport? Din pasalig man sa dito ni DOTR Secretary Vince Dizon sa pagbisita niya. I-upgrade ang facilities, i-upgrade mga kabyanan ang Iloilo International Airport kag ang
pag-privatize ang airport ang isa man sa ginaduso man. Kaya hopefully matigayo na ina. 9 minutos makaligid sa takda ng alas 2 sa hapon. This time ko ang report ni Janelle Baclay. Gusto ano ang naistoryahan sa press conference. Press con ni Mayor Jerry Trillanes. Matapos ng term niya, tapos ng term subong, balang lauman. Kontang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, sa nabilin nga isa ka bulan nga pagpangalagad ni Mayor Jerry Trillanes sa City Hall, ginpahayag sini nga ready na ang iyang transition team sa pag-handover sa mga responsibilidad para sa kay Mayor-elect Mayor Raisa Trillanes Chu, no? Sa iya sini nga bata man. Kag sa iya nga pagbiya sa pwesto, nagasalig ang aton sining alkalde sa pagka-independent ni Inday Raisa sa pagpadayon sang pila ka mga mayor nga programa sang Iloilo City Government. Kagin pahayag man diri ni Mayor Jerry Trillanes nga kadungan sang pagtakop sang iya termino sa June 30, tanan nga mga co-terminus employee ang automatic nga maga-end man ang term. So depende na sa bag-ong alkalde ang pagpili sa kung sino ang mga executive assistant nga luyag niya magpadayon kag hindi kay tungod nga nagapati siya sa ikasangkol sang bag-ong alkalde sa pagpili sang iya sini nga mga opisyal, no, kon mga executive assistant. Kag subong nga tapos na ang eleksyon, ginpamangkot si Mayor Jerry Trillanes kung bala magabaton siya sa mga posisyon sa City Hall pananglit nga tanyagan siya sang anuman nga mga posisyon. So no, kay Mayor Jerry Trillanes nga hindi siya magbaton sang posisyon sa City Hall sa idalom sang iya bata nga si Inday Raisa, kundi magaserbe na gid lamang siya nga designated political advisor sang iya bata. Designated kitungod nga gin-emphasize ni Mayor Jerry Trillanes hindi appointed. Kay kung appointed kaya Paul, nagakahulugan nga may sweldo ikaw kung payola nga kuwaon sa city government. So suno sa iya nga more likely mangin designated political advisor sa sang iya sini nga bata. Pero hindi man gid sila nga siya ang upod abigyapon o kung magapanguna sa mga desisyon, kundi ang iya na siniya nga bata. Kag subong man gina-turn over sang city government ang ining mga pondo sang Iloilo City Government sa bag-o iyang administrasyon, mayara sing mga deposits ng mga funds ang Iloilo City Government at 4.2 billion pesos. Mayara man sang 1.5 billion pesos sa SEF, 574 million pesos nga trust fund, kag ang mga koleksyon sang city government nga ti suno sa alkalde, financially good standing ang Iloilo City funds sa pag turnover, no, sang siniya nga mga responsibilidad sa iya sini nga bata. Pamatian naton si Mayor Jerry Trillanes, kabahin sa iya sini nga pahayag kag pagpanghanda, no, sa sining pagbiya niya sa pwesto. May isa pa ka bulan, malapit na isa ka bulan o kung why na 20 plus days na lang bago ang June 30. Si Mayor Jerry Trillanes. Kasi nga rason mo ara sa trabaho mo, because kung ang karason mo magwarta, di lain ang punta. Pero kung karason mo ara sa trabaho, hatag mo ang 120% mga tempo para sa trabaho. Mayor, anong imo guidance? Mayor, as she has done, while lang ang isang sabat challenge piyakalin sa muna, but she has done it openly, and try to work out something, maka-ubraman siya. I also had the opposition vice mayor before, first term ko. Si Vic Facultad. I also managed.
Pero mas magaganda nito in the opposition. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Jerry Treñas sa bahin naman ni Paul, no, so kung ano ang unang himuon ni Inday Raisa sa iyang pagpungko sa karon suno sa alkalde nga ginaumpisahan na nila ang pagpanawagan sa paghugpong kaupod sa mga oposisyon, especially nga mayara sing Vice Mayor, si Vice Mayor Labla Baronda amo ang mangin Vice Mayor sang alkalde, kag may isa ka konsihal sa bahin sang oposisyon. So ang term ni Mayor Jerry Treñas nga nag-extend sila sang hand of reconciliation sa pihak nga kampo, kag for now nagapati ang alkalde nga tapos ng eleksyon, kag ang kayuhan sang syudad sang Iloilo amo ang dapat nga ipananawon sa mga newly elected officials sang syudad sang Iloilo, Paul, including ang aton siniya nga nangin oposisyon man, no, sa nagdigad nga eleksyon, iti ang Vice Mayor sang Team Uswag, si Vice Mayor Jeffrey Gansonia ang naperde, kag isa sa ila sini nga konsihal. So maayo man na nga tapos eleksyon ang focus subong sa city government mo ang pagpasanyog sa syudad naton, kag tapos ng eleksyon dapat kabayan tanan na yung mga pinulitika nga storya, dapat magbuligay para sa kaayuhan kag pag-uswag sa syudad sa Iloilo. Sa pihak kabahin, Paul, ang aton siniya nga letter, ang request para sa pangabay sa city government nga kung pwede himuon nga testing center ang molecular laboratory sa syudad. Subong adlaw ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas kag giniiga padala sa Department of Health, kag pananglit nga maaprubahan, dako gid nga bulig kay bukas ang aton sining Iloilo City Government nga mangin testing center sang monkeypox sa bilog nga rehiyon. So no kay Mayor Jerry Treñas kag gini ang himuon nila for free, pananglit nga aprubahan sa Department of Health ang iniiya nga request, Paul. Well, and buka halin sa pandemic, no, COVID-19, makita mo kung ano ka aktibo ang city government. Subong nga may mga nag-umpisa na naman, nag-matamat naman damong kaso sa ning monkeypox sa kasahit sa infectious disease. So proactive ang ginobra sa aton ng city government. So gina-recognize gini sa city government, no, nga threat ang impacts, kag ang proper information dissemination ginpangabay man sini, kag ang bulig sang media sa pag-educate sa pumuluyo na ma-explain ang monkeypox kag hindi ang mga fake news nga ang katuyuan is to scare, kag handa man ang city government, no, nga magbakal sang vaccine pananglit nga may available na kung panagutan ini sa DOH, kay suno kay Mayor Jerry Treñas nga mayara na sang bakuna ang monkeypox ugaling hindi pa available diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Nel, bada mo gid nga Muli matulunton nga report para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Janelle Baclay, sa report, no? Update sa city government, sa City Hall, no? Sining pagbiya na ni Mayor Treñas. Ito si Mayor-elect Raisa Treñas Chunang magapungko. Sa testing center na gina-suggest, ginadusok sa city government. Yung monkeypox, kita na ito na matamat nga nagadamo ang kaso. Naman sa dapat kabalakaan ng mga pumuluyo naton. For now, ibangod ti manage pa. Importante lang nga nagahalong kita. Mag-observe kita sa minimum health protocols. Sa mga close contact yun nga daan niyang masami target kaya nung madasig malatnan. Sa ron mo pila ka adlaw nga daan nga mag-isolate ikaw. Ano nga mga kabataan gid iti mabukas na ang klase sa June 16. Dapat ma-educate din nato ng mga kabataan. Anta mga daan ng mga kabataan na to, ilan niyang focus ya, hampang, nagawla hampang sa school, bisan kisa nga ibandera, may mga ginabatyag naga eskwela sa gihapon, dapat may guidelines man ang mga eskwelahan naton para nga hindi man malatnan ang iba naton nga mga kabataan kag manikawan ang paglabtas ang sakit nga monkeypox hindi lang sa eskwelahan kundi sa aton nga komunidad.
Sini nga mga tinion, mga kabiyanan padayon ng pag-inspect ni President Ferdinand Marcos Jr. sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Sa oras karon nga maghatag sa mensahe ang presidente, palayag naton inakaron diri sa aton nga programa. Upod ni President Marcos si Secretary Vince Dizon. Di kita magsala ang upod niya sining isapagid si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang. Tanding ang mga infrastructure projects nato. Pasiguro naton nga ti sige-sige ang pag-improve. Di bangod ti mo ni ang gateway mga airports nato. Karon kon baga kung may mga palpak na dira or mga problema nag-reflect ina sa aton ng pungsod. Duman nyo to sa una mga tanimbala to bla. Uyog itong pungsod. 21 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagbalik makaupod na to ng spokesperson sa Police Regional Offices. Hanta ining pagpungko ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Balik lang ang programa Bantay Ba. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. O ganunin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. M, 1, 2, M. Pahaduhon, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima.
Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakaubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Ang sumisiw ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitoy! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Judy! Sarang dito ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita yun. Sumama naman ako. Tapos sirit niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. 34 minutos, mga kaligid sa takdang alas 2 sa hapon, padayon ka po nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Makaupo na to sa piyag linya, spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas.
Maayong hapon. Sir Paul, may hapon mo may hapon sa pagpalamat tumulaw sa mo. Sir, nagpungko na si Police General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa bahin, sir, ng Police Regional Office. Yes, sir. Kailan doon ako si Colonel Solis, sir? Sir Paul, gina-extend din nato ang aton warm welcome sa pag-designate sa kay Police General Nicolas D. Torre III as aton bagong Chief Philippine National Police and ara ang aton 100% na commitment para suportahan ang iyang liderato. Sir, ang pila sa mga nakuha na to no sa iyang mensahe kahapon ngati ang oras pala sa duty, sir, kung nakuha sa aton nga PRO6 ngati gaplano ini siya nga himuon nga 8 hours kada adlaw ang duty hanay sang mga pulista anong paglantaw sini sang aton nga PRO6. Dahil medyo hinaina ang signal ni Colonel. Sir? Nagapanumbalik sa piyak linya si Colonel Solis ang antes na utod no ang ginpamangkot naton kay Colonel ang ning 8 hours nga duty nga plano nga iduso ni PNP Chief Torre anong paglantaw sini sang aton nga PRO6. Sa subong Sir Paul, no, wala pa siyang direktiba sa National Headquarters kung implement ang 8 hours duty scheme sa aton nga mga PNP personnel. Pero kita naman handa kita nga mag-adjust no sa aton duty high kung ano gid man nga period ang gusto sa aton nga Chief ng Philippine National Police. Kaya nabaluan naman naton nga kung amoy na ang iyang plano, nakita naman naton nga ang end goal sina is para sa ikaayo sa aton nga serbisyo sa aton nga mga kauturan. Pero subong sir no, luyag naton may baluan anong ang schedule or ang duty hanay sa aton nga police sir, specifically dira sa PRO6. Sir Paul, no, meron kita 12 hours duty scheme and kung kaysa gina-modify din na no, sa ating mga unit commanders because nga depende na sa peculiarity sa area and of course nagdepende man sa unit no, like for example kung sa police station ka ang duty scheme sa police station medyo may pagkaiba sa mga mobile forces natin. It's because nga ang mga mobile forces natin most of the time intact sila no, sa ilang mga kampo or dito sila naka-deploy kundi malaba ang period sa ilang deployment. Okay, so nagadepende gali sir sa sa kundiin ng ila area of assignment kung let's say bisa mo nga lugar or sa police station ikaw ya. So depende sa ginamodify bali sa aton nga mga hepe na Colonel Solis sir. Yan Sir Paul, no? Considering ang isa ka area may mga peculiarity na and depende man sa situation dira, that's why may mga adjustment kita. Pero what is pinaka-involved dira is majority ang number sa aton nga mga PNP personnel are in the office performing their task for the day and of course no para ma-deliver naton ang maayong serbisyo and visible ang atong mga kapulisan and tanan ng mga concerns yung natalapot sa aton mga kapulisan ma-address natin. Sir, isa man sa gina-discuss ni PNP Chief ining sa numero sang drug arrest sir. So ano ka kay nakita naton dira sa bahin sa Police Regional Office 6 way pa ni ang direktiba ni PNP Chief Torre madamo na kamusang nagkaladakpan dira sir sa campaign naton against illegal drugs. Ang ating mga operations no sustained na no, it's because
regularly ginamonitor ina isang higher office, and of course kita man diri sa regional office ginamonitor natin ang performance sa aton mga lower units. So with the directives sa aton Chief Philippine National Police, lalo natin na pagatutukan because isa na sa mga main functions sa aton unit. Pero sir, sa bahin sang PRO6 sa idalom sa pagpamuno ni Police General Torre, anong gina-expect sang aton kapulisan diri sa Western Visayas sa iyang pagpamuno bilang bag-ong hepe sa PNP? Nag-expect kita na may mga changes siya, like sa police response natin, nagpamita kita sa mga pamaagi para ma-deliver natin ang 3-minute response time. But of course, may mga situation man na hindi natin ma-comply na. Pero what is needed is that yung perform natin ang dapat natin i-perform, no? And mahimo natin makaresponde kita on time, no? And of course, no, kung ano pang yung mga programa niya, ang part natin diri sa Police Regional Office 6 is to extend ang ating full commitment sa iyang leadership. So importante nga ang Police Regional Office 6 no, sa pagpamuno ni Brigadier General Jack Wangki, full support sa pagpamuno sa bagong hepe sa PNP, Police General Nicolas Torre III. Yes, Sir Paul, no? Para yun ang ating commitment sa ating bagong Chief Philippine National Police. And of course, ang ating liderato diri sa PRO6, Police Brigadier General Jack L. Wangki, nagpangitaman sa mga pamaaging ano pa gid ang mga pwede natin mahimo na maservisyohan din natin sa maayo kag address natin ang mga concerns sa aton mga kauturan diri sa Western Visayas. And of course, ma-maintain natin ang kalinaw kag tawhay diri sa aton region. Lastly, Colonel Solis, sir, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Rest assured na ang Police Regional Office para ang full commitment sa aton bagong Chief ng Philippine National Police, and of course ang aton pagserbisyo, no, diri sa aton mga kauturan diri sa Western Visayas magapadayon. And of course, no, dapat kayo magkita sa support sa ating mga kauturan. Kung sabihin, pag may mga na-notice sila ng mga suspicious activities, suspicious individuals, pwede ka din i-report sa ating mga different police units. And rest assured na yung mga concerns pag-actionan sa ating mga kapulisan. Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Sir Paul, maraming salamat. At yan mga kabinan, Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Aside sa duty no nga luyag ay adjust sa bagong hepe, Philippine National Police mo nga 8 hours, isa pa gid ang 3-minute nga response time sa kada incident. Nakita naton masarangan ini. Pati kita nga may mga obrahon nga adjustment ng aton nga PNP sini para nga mas maging effective pagit ang ilang pagserbisyo sa aton nga komunidad. Sa numero naman sang drug arrest, wala kita sa nakita sini nga maging problema ang PRO6. Kita naton sustain ng anti-drug operations. So halos kada adlaw way ka-zero ang kapulisan naton sa pagpanakop sini mga drugista. Ito yung mga drugista duway man nagauntat. Sige-sige man ang pagpanakop sa aton nga kapulisan. Kag ang full support gid sa PRO6 ara no sa pagpamuno ni General Torre bilang bagong hepe sang Philippine National Police. Ano man ang mga plano nila no, mga plano kag programs nga luyag i-implement sang bagong hepe, suportado nila no para sa kayuhan sang aton nga mga pumuluyo. Tres minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon, dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure
ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa puti ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangka, suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343.
Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Ang sumitsik ay pangmangmang, ang sumipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at nang himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. 50 minutos, magkalikan sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Pantay Banwa. Sa padayon nga campaign against illegal drugs sa Iloilo City, naglabot sa 12.3 milyones pesos ng balor sa illegal nga droga ang nakumpiska sa Iloilo City Police Office. Mga kabiyanan, isa lang ini kabulan nga operasyon. Malin sa Mayo 1 tugtong Mayo 31. 44 ka drug operations, 34 ka drugista ang nagkaladak pa. Sa nasiling na nato, aggressive kag seryoso ang Iloilo City Police Office sa pagpapas ng problema sa illegal nga droga sa syudad. Kinanglan padayunon ni Nino, sunod kay Colonel Kim Ligada, ang City Director sa ICPO, ang ilang kapisan kag dedikasyon para mas mapag-on pagid ang kampanya mag-establish pagid sa mas maayong relasyon sa komunidad. Pinibangod kung may maayong relasyon ng kapulisan sa komunidad, nagkataas ang kumpiyansa sa pumuluyo, sila na mismo ang naghahatag sa ila full support sa aton nga kapulisan. 52 minutos magkalikan sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagit ka mga balita patpaton sa masunod nga edisyon sa programa Pantay Banwa. Pinapasalamatan nato mga kapdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo